Ayun po at ayon po dito sa ating nakuhang informasyon, ito pong si Saldico ay iuwi po dito sa bansa natin na nakakahon. Maliwanag po yan, inyong narinig sa akin. Iuwi daw po rito si Saldico na nakakahon. Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin ng iuwi ng nakakahon. So, ayoko po magbigay ng speculate doon, pero ayon doon sa ating nakuhang informasyon ng mga nakaraan na yan nga daw po ay matindi na ang sakit at malala na raw po, stage 4 na raw nga po yung sakit ito. Ngayon naman po ay nabigyan tayo ng information na iuwi daw po rito nakakahon. Amen. Ang tanong po doon, natutuwa ba ako kung sakasakali man na ito ay dido na? Hindi po. Una, trilyones po ang kinulimbat dito sa bayan. Ganun-ganun lang, namatay lang, ang putang ina ay absoluto na siya. Aba ay kunin lahat ang ari-arian niyan. Dapat yan, walang ititira dyan kahit na kutsara at tinidor. Okay, balikan po natin yan dahil gusto ko lang po munang ipaabot ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, lahat ng uri ng matitinding sakit, lahat ng uri ng malalaking problema. Mailayo po sana kayo dyan, bagkus ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Ayan po at ganun nga po. At nakita naman po natin kabi-kabila, ano po, na nagkakagulo na po dyan sa Senado. At talagang nakita natin, napanood natin yung session nila dyan na kung saan ay bistado itong si Tito Soto, na nag-usap pala itong dalawa, si Martin Romualdez at saka itong si Tito Soto, at may sulat pa. So anong impression ko dyan? Ang impression ko po dyan ay kontrolado na ni Tambaluslos itong Senado. Saan pa patutungo, saan pa pupulutin itong mga kababayan ko? Di po ba? Ayan, kung kayo po ang mag-isip, sa dinabidami nating mga kababayan ang hirap na hirap sa buhay, sa dinabidami ng mga kababayan nating walang masaing, ayan, nag-aaway-away na sa Senado. Sila nag-aaway-away na dahil lamang sa kanilang mga sariling interes. Yan ang totoo na mga buwakan ng ina nyo. Sarili nyo lang iniintindi ninyo. Kahit kailan hindi nyo man lang mabigyan ng kahit na kaunting panahon o pagkakataon o oras na mapag-usapan ninyo itong mga kababayan ko na talaga namang hirap na hirap sa buhay. Bagkus, ang ginagawa ninyo, nag-aaksaya kayo ng pira ng bayan sa mga pahiring-hiring ninyo. Pa kung ano-ano ninyo, mag-aaway-aaway lang din pala kayo, mga unggoy kayo. Talagang taraiduran, bastusan, taraiduran ang labanan. Tingnan nyo, walang kamalay-malay, bigla na lang, kinudita itong dating presidente ng Senado na si Chis Escudero. Wala pong problema sa akin yon. Dahil unang-una, isa rin pong kawatan itong Escudero na ito. Wala pong problema sa akin yan. Pero bakit? Wala na bang iba maliban kay Soto? Anong alam ng hayop na yan? Di ba naging Senate President na yan dati? Mayroon bang gumaan na ba ang kabuhayan itong ating mga mahihirap na kababayan? Lalo pang naghirap ang mga kababayan nating kapos sa kabuhayan. Ngayon nandyan na naman.
Tapos ngayon, mabisto-bisto na nakikipagsabwatan pala ito kay Romualdez. Hindi ko na po kailangan magpaliwanag dito kung anong sinabwatan nila. Nandiyan naman po yan. Panoorin nyo na lang po yung in-upload kong video dyan. Panoorin nyo na lang po yun. At doon nyo namnamin na talaga namang wala na tayong maasahan dito sa mga politikong unggoy na ito, lalo na yung mga buisit na mga congressman na ito. So ngayon, ito lang po ang gusto kong sabihin. At gusto ko lang pong bigyan kayo ng idea. Tingnan nyo. Basta-basta lang pala magkudita sila dyan sa Kongreso. Hindi, tingnan mo, isang iglap na kudita si Chis Escudero. Bakit kaya hindi rin natin gawin na magkudita na rin tayo rito para mapaalis na rin itong bangag na ito dahil ito talaga ang masalot sa lipunan. Tingnan niyo yung mga cabinet secretary nito. Yung si Bunuan. Diyan. Nandyan po yan. Nilarga na po, nilakson yan. Na mga sangkot pala ito sa mga pagdanakaw. Kaya po ang yayaman pala, tingnan mo, yung mukhang pa na yan, Bunuan na mukhang ero. Tingnan niya, ano bang mukha ni Bunuan na mukhang hindi mo talaga mapapagkatiwalaan. Mayroon ba kayo nakitang cabinet secretary nito na matino? Ang makikita, sumasalarawan dito natin, lahat ito mga cabinet secretary nito, mga kawatan, aswang. Yang assistant secretary niya, under secretary niya, yung si Cabral. Naku po, kahit mukhang daga yan, grabe, hindi po bilyonaryo yan. Hindi rin po milyonaryo. Ano? Trilyonaryo na po. Yang undersecretary na si Cabral na yan, na mukhang daga na yan, dahil sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Nailarga na rin po dyan ni Ping Lacson. Yung nag-text yan sa staff ni Soto na sinasabi na pwede na kayong mag-insert. Tingnan nyo. Mayroon bang matino pa sa mga cabinet secretary itong bangag na ito? Sinasabi ko naman sa iyo, Mr. President Bangag, kung hindi mo kaya, ibigay mo na kay Inday Sara. Ngayon, kung ayaw mo talagang ibigay kay Inday Sara, i-hire mo ako pang samantala na tagaligpit itong mga basura dyan sa administration mo. Grabe po ang basura sa administration mo. Hindi lamang po mga basta basura yan mga yan. Mga linta pa, mga buaya pa itong mga animal nito, lalo na itong tambalos-los na ito. Pinangalanan na po yan si Romualdez at itong si Saldico. Pero ano pa itong Saldico na ito ay mukhang yung nakuha nating impormasyon ay para mamatay na. Kasi ang sinasabi nitong iuwi dito na nakakahon. Ay ano ibig sabihin nun? So hindi ko rin po alam kung anong ibig sabihin nung nakuha nating impormasyon. So yun po. Grabe. Sa halip sana na magbangayang kayo dyan, na manghayop kayo. Itong mga kababayan natin, sobrang dami na po ang naghihirap nating kababayan. Sobrang dami na po. I-hire mo lang ako ng kwan. Linisin ko lang yung mga basura dito sa administration mo kung ayaw mo pang ibigay kay BP Sara yung pwesto mo bilang presidente. Kung ayaw mo ibigay, sabi ko nga, magdeklara ka lang na pinapabayaan mo na ang mga netizen o di kaya hire mo nga ako, sabi ko nga, paulit-ulit.
titiyakin ko sa inyo, 1 hanggang 2 buwan lang, malinis yung basura dito sa atin. Tingnan nyo, yung bunuan na yan. Bagay sa mukha lang talaga yung hayop na yan, hindi mapagkatiwalaan eh. Yan mga engineer na yan. Yan si Alcantara, yung Hernandez na yan. Kung makapagpatalo sa casino, 400 million. Ano pa? Saan pa pupulutin ang mga kababayan natin kung ganito? Sana nga lang magkamatay na lang kayo, mga hayop kayo. Pero, ba't kaya? Kung wala kayong, lahat naman kayo dyan, mga kawatan eh. Una, ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Makukontento ba kayo sa sweldo nilang 280 or 200 or 300,000 na lang isang buwan? Ay marami pa kayong mga babae. Yung mga lalaki naman, yung mga babae naman, may mga lalaki na ginagastusan. Kaya kasya ba yung 300,000 ninyong sweldo? Hindi. Eh kung kagaya nga lang yung gobernador ng Cebu, na bilyones din pala ang, kaya pala hindi na niya nabayaran yung kanyang utang sa HSBC, ay dahil 3 rin pala yung buwilit niya na kumakalkal sa singit niya. Kahit ang tanda-tanda na yun, mukhang aswang yan. Ito mga senador, mga congressman na yan, putya, yung mga congressman na yan, 3 hanggang 5 ang mga kabit ng mga yan. Kaya nga ganun na lang magnakaw itong mga hayop dito eh. Bakit ko alam? Sos. Subukan nga nyo akong ipatawag dyan at sasabihin ko kung sino-sino, halos lahat kayo dyan. Kung hindi 3 hanggang 5 ang mga kabit itong mga congressman na ito. Itong mga senador na ito, may mga 2-3 rin ang mga kabit ng mga yan. Sa cabinet secretary, yung isang unggoy dyan na mukhang panggatong, mayroon din palang 3 kabit itong hayop na ito. Paano nga hindi kayo magnakaw? Yung mga bisyo ninyo. Hanggat ganyan ang mga bisyo ninyo. Di ba? Nako. Di ko na alam. Pero ang talagang pinagpuputok ng butsi ko rito, wala kayong ginawa dyan na puro kayo ganyan. Puro kayo hearing ng ganyan. Hindi ba't napakaliwanag na? Kagaya na lang ditong Diskaya na ito. Kagaya ni Alcantara at saka yung Hernandez at saka yung may-ari ng Sim Construction. Yung si Santos. Di ba mukhang aswang? Pero hustler kung magnakaw sa pera ng bayan. Napakaliwanag na yun, imbestiga pa kayo. Ikalabuso nyo ng ikalabuso yan. Ikulong lahat ng ikulong yan. Tapos saka imbestigahan ng proper court. Hindi kayo. Ay buwakan ng ina nyo. Puro kayo pa bida. Kagaya ang lakson na ito, puro pa bida. Okay naman. Yung mga pinaggagawa mo, na inilantad mo itong mga ganyan na mga pangangawat itong mga animal na mga tao. Okay naman yon. Pero ang problema dito, wala pa ako sa tagal mo dyan sa Senado, wala pa ako natandaan, pinakulong ka. Puro ka lang dyan expose. Ganyan lang ang ganyan kayo, mga hayop kayo. Diyan din sa Kongreso. Puro ganyan lang kayo. Maanong itong mga pinangalanan, mga congressman, lahat ng mga pinangalanan na mga sangkot na congressman, maano ba? 'Yung mga pinangalanan, mga congressman, lahat ng mga pinangalanan na mga sangkot na congressman, maano ba? 'Yung mga pinangalanan, mga congressman, lahat ng mga pinangalanan na mga sangkot na congressman, maano ba? 'Yung mga pinangalanan, mga congressman, lahat ng mga pinangalanan na mga sangkot na congressman, maano ba? 'Yung mga pinangalanan, mga congressman, lahat ng mga pinangalanan na mga sangkot na congressman, maano ba? 'Yung mga pinangalanan, mga congressman, lahat ng mga pinangalanan na mga sangkot na congressman, maano ba? 'Yung mga pinangalanan, mga congressman, lahat ng mga pinangalanan na mga sangkot na congressman, maano ba? 'Yung mga pinangalanan, mga congressman, lahat ng mga pinangalanan na mga sangkot na congressman, maano ba? 'Yung mga pinangalanan, mga congressman, lahat ng mga pinangalanan na mga sangkot na congressman, maano ba? 'Yung mga pinangalanan, mga congressman, lahat ng mga pinangalanan na mga sangkot na congressman, maano ba? '
na ikulong agad yan diretso at imbestigahan sa kanang investigasyon, ikulong na muna. Kagayang ginawa nyo kay President Duterte. Di ba walang maraming investigasyon? Antimano, pinick up ni Torre, sa pilitang ikinarga sa aeroplano, dinala sa dahig. Bakit ngayon hindi nyo ma-apply dito sa mga animal na mga kawatan, mga senador at mga congressman na ito? Ang kakapal lang talaga ng mukha ninyong mga hayop kayo. Sinubukan ko sanang pumunta dyan sa inyo eh. Ang problema, hindi talaga makapasok basta-basta eh. Dahil magsasaboy lang sana ako ng pulbos dyan, Victoria's Secret. Wala, hindi talaga ako makapasok eh. Sinubukan ko na. Para sana makaamoy kayo ng Victoria's Secret. Joseph, puro kayo hearing, puro kayo porma ng mga animal kayo, wala naman kayo nagagawa. Mag-hearing sana kayo. Ang i-hearing ninyo dyan na mga buwakan ng ina ninyo kung papaano ninyo tulungan itong mga kababayan ko na gutom na at wala na silang masaing. Iyan sana ang gusto kong marinig sa inyo, pero anong nakikita ko, awayan kayo ng awayan dahil nag-aawayan kayo sa isang bulalo. Ang ibig kong sabihin ng bulalo, yan na yung mga limpak-limpak na nakwarta para pang sarili ninyo. Mga buwak ka ng ina nyo. Yan yun. Daig nyo pa yung mga asong ulol. Puro kayo porma. Oh. Di nyo ba napapansin na hindi nagsasalita si Rapi Tulfo? Di nyo napapansin? Hindi rin nyo na napanood yung isang gago na yung Bisaya na bilyon-bilyon ang kontrata. Abay, kumpare pala nito, ni Tulfo. At sarap pala ng buhay nilang dalawa. Nasa picture, nasa kwan, pati yung mga anak nila. Kaya pala ganon. Sa bagay, doon nga lang sa PCSO, nung una, ang tapang-tapang. Aba, kinabukasan lang, biglang nagbago. Ang amo na. Wala talaga kayong awa sa mga kababayan ninyo. Kaya sinasabi ko po sa inyo, hanggang ngayon nagpapaalala ako sa inyo. Magpakita kayo ng awa sa mga kababayan ninyo. Dahil pag hindi kayo nagpakita ng awa at nagkaroon ng pagkakataon, nagkaroon ng tiyempo, wala ding awa itong mga taong gutom na ngayon na durugin yung mga bungo ninyo. Tandaan ninyo yan. Yan ang aabangan ko. Yan ang aabangan ko. Sisiguraduhin ko yung mga pinaggagawa nyo, ginugutom nyo itong mga kababayan ninyo. Matsimpuhan kayo nan. Pag hindi durog-durog ang mga bungo ninyo. Wala po. Wala po kayong mapili na dito sa mga... Lahat yan. Kalokohan yan. Na walang pakinabang itong mga hayop na ito. Doon na nga lang sa kun eh. Bago lumayas itong si Grace po eh. Nag-insert ng 100 billion. Pinaghati-hatian ng nandyan sa Senado. Oh. Hindi sa akin galing yan. Pero wala talaga. Ang kakapal lang talaga ng mga pagmumukha ninyo. Yung Korea.
Nasa halip sana na pautangin na tayo, ilang trilyon yun, trilyon po yun, hindi ako nagkakamali, na 3 or 2 trillion o 1 trillion na ipapautang sana sa atin ng Korea. Umatras. Dahil sa nalaman na nila kung gaano katalamak ang mga kawatang mga kongresista at mga senador. So kaya po umatras na yung Korea na magpahiram sa atin ng pera. Nakakahiya kayo sa ibang bansa. Buwa ka ng ina niyo. Anyway, choice ninyo yan. Choice ninyong pahirapan ang mga kababayan ko. Pero sabi ko nga po, choice din namin kapag nahuli namin kayo, natsimpuhan namin kayo, sisiguraduhin ko sa inyo, pati kaluluwa ninyo magiging abo. Lalo na ako. Sinabi ko naman, pinangako ko na yung sarili ko. Ano man ang pwedeng mangyari, basta may nagkaroon ako ng pagkakataon kahit sino sa inyo. Ibibitin ko rito, ibibidyo ko yung kung paano ko kayo. Katayin ng mga hayop yun. Yan pong mga nagko-comment kung paano raw nilang maipadala yung bayawak dito. Kayo naman, panoorin nyo nga po yung video ko, yung tungkol sa bayawak, na papalitan ko ng isang kamuting dilaw. Hindi nyo po ba naintindihan yung ibig ko sabihin? Hindi nyo po na-gets yung sinasabi ko na kapag nakahuli kayo ng bayawak, ay papalitan ko ng kamuting dilaw na nagkakahalaga ng 4.5 million pesos. Hindi niyo po nagigits yun. Di ba sinabi ko na po rito na hindi nga ako pwedeng magsalita dito ng diretsahan. Ano po bang ibig ko sabihin ng bayawak at saka buhaya? Literal na bayawak. Anong gagawin ko sa bayawak na yan? Hindi nga tayo magkakaintindihan pag ganito. Gusto nyo talaga idudul-dul talaga yung literal na salita. Mag-isip nga kayo. Magdadala kayo rito ng bayawak, babayaran ko ng 4.5 million, ganun ba yun? Panoorin nyo po. At sabi ko nga po, maging alerto tayo at maging mapagmatsyag at maging matalas. Hindi ko ibig sabihin yung bayawak na labunin ninyo yung bayawak na yan na Ano bang ibig sabihin ko ng bayawak o buaya? Sino ba mga buaya rito? Kayo naman. Meron pa dyan, nagpupumilit kung ano raw yung number ko matawagan kasi sigurado raw marami raw siyang makukuhang bayawak sa kanila dahil marami daw bayawak sa kanila. Grabe. Mag-isip ka nga. Halagang 4.5 ang ibabayad ko sa iyo sa bayawak na yun na sinasabi mo. Alam mo ba ang ibig ko sabihin ng bayawak at buhaya? Wala, kaya ganun na lang ang buhay natin eh. Hindi kayo nakakaintindi. Sabi ko nga po, talasan ninyo kung ano yung mga ibig ko sabihin. Hindi ko naman po pwedeng i-broadcast ito na yang mga kawatang mga politiko ang ibig ko sabihin. Hindi yung bayawak. Magdala kayo nito ng mga politikong kawatan. Yan ang babayaran ko 4.5 million. Hindi yung bayawak na sinasabi mo sa gubat. Mariusep. Ano ka ba? Ay, kailangan talagang didiretsuhin ko kayo? Ano yung bayawak? Ang dami ko ng buhaya dito sa basement ko. Nakakakapan kayo?
Anyway, sige po at maraming salamat po.